Plinano ang pagkidnap sa asawa para iligtas at mahalin siya ulit. Ang lalaking ito ay gustong magpa-impress sa kanyang asawa at nag-hire ng 2 lalaki para makidnap siya at para mailigtas niya ang kanyang asawa at lumabas na siya ang hero. Ano ang posibilidad na pumalpak? Hello kayolo! Lahat ng mga nakakamanghang kwento ng mga tao, karanasan at kasaysayan ating tatalakayin dito. Kaya please like, share this video at mag-subscribe. Siya si Michael Handley at isang araw ang kanyang asawa, ang babaeng ito ay si Shonda. Nadiskubre ni Shonda na si Michael ay nag-cheat sa kanya. Kaya nagdesisyon si Shonda na palayasin si Michael. Sobrang nainis si Michael sa pagpapalaya sa kanya ni Shonda, kaya nagsimulang mura-murahin niya si Shonda at binantaan pa si Shonda at sa hanggang nagdesisyon na mag-file ng divorce. Ngunit sa kalaunan, nagbago ang isip ni Michael at sobrang ginusto na magkabalikan na lang sila ni Shonda. Pero si Shonda, ayaw. Sinuyo siya ni Michael pero ulit ayaw talaga ni Shonda. At mula noon, sinubukan talaga ni Michael lahat ng paraan na mabawi at makuha ulit ang loob ni Shonda. Pero wala talagang feelings si Shonda sa kanya. Nagbanta pa si Michael na ipagkakalat niya ang mga private videos nila sa lahat ng taong kakilala nila. Kasi ba naman, gumawa sila ng mga adult videos. Ngunit ayaw talaga ni Shonda na magkabalikan sila. At dito nagsimulang ikalat ni Michael ang kanilang private videos sa kanilang mga pamilya at mga kaibigan. At nang hindi umubra ang kanyang pagpapakalat ay pumasok si Michael sa bahay ni Shonda at binantaan ang buhay ni Shonda gamit ang armas, pero as expected, wala pa rin. No, ayaw na talaga ni Shonda kay Michael. Sa gitna ng mga kaganapang ito, nakatira si Michael sa isang lumang bahay nila sa Mississippi. At doon, sobrang lungkot niya at pinagsisisihan lahat ng mga nagawa niya kay Shonda. Halos mabaliw na si Michael sa kakaisip kung ano ang mga dapat niyang gawin at hanggang sa umabot na naisipan ni Michael ang pinaka-the best na idea para makuha ang loob at balikan siya ulit ni Shonda. Plinano niya ang pag-hire ng 2 lalaki para kidnapin si Shonda at pagka nakidnap na nila ay kunyaring ililigtas ni Michael si Shonda sa mga kidnapper at lumabas na siya ang hero. Para sa ganon, makuha niya ulit si Shonda at ma-inlove ulit sa kanya. Para kay Michael, ito ang perfect plan. Walang dahilan na pumalpak ang kanyang mga plano. At heto na nga, natuloy ang pag-hire niya sa 2 lalaking kidnapper. Bumili siya ng mga posas, nagrenta ng van na sasakyan. Makalipas ang ilang linggo, nasa loob ng kanyang bahay si Shonda nang biglang tumunog ang doorbell. Binuksan ang pinto at nakita ang 2 lalaki na kasuot ng uniforme ng nagdi-deliver. Isang special delivery. At bago pa siya makagalaw, naglabas ng mga armas ang mga lalaki at pinadapa si Shonda. Pinusasa nila si Shonda at pwersahang ipinasok sa loob ng van. Mabilis nakaalis ang mga ito habang bumibiyahe sa loob ng sasakyan. Isa sa mga kidnapper ay itinapat ang armas sa ulo ni Shonda. Hinubaran siya at pwersahang pinapalunok ang isang dakot ng pills. Sobra-sobra ang takot ni Shonda na halos mahimatay na siya. Samantala, sa di inaasahan, dumaan ang isang pulis sakay ng kanyang kotse. Si Chad, pauwi sa kanyang bahay galing trabaho at nagkataong tumapat sa likuran ng van kung saan nakasakay si Shonda. Nakita ng 2 lalaki ang kotse ng pulis at biglaang lumihis ang kotse sa kanan. Nagsimulang maghinala si Chad at sumenyas na huminto ang van. Ngunit hindi ito tumigil at bigla na lang tumulin ang takbo.
Humarurot ang van at lumihis ng daan papunta sa maputik at liblib na lugar. Pero malas nila dahil naipit ang kanilang van sa putik at hindi na makaalis. Umulan ng malakas at sa puntong ito natakot na at nababalisa ang dalawang lalaki. Ang mga pangyayari ay wala na sa kanilang pinagkasunduan. Inabandona nila ang ginawang fake na kidnapping, iniwan ng van at pinilit na makatakas. Sa kasamaang palad, nahulog ang dalawang lalaki sa isang malalim na kanal at lumangoy. Samantalang si Chad, nadatnan ang van. Binuksan ang likuran ng van at nakita ang hubot-hubad na si Shonda at nakaposas. Dinala ng mga pulis si Shonda sa malapit na ospital para makarecover. Balik tayo sa dalawang kidnappers na gustusan ng makatakas pero hindi sila nagtagumpay dahil pareho silang nalunod habang naglalangoy. Natagpuan ng mga pulis ang bangkay ng dalawang lalaki at dito na sila nagsimulang magtaka sa sinimulang investigasyon dahil ang una nilang nalaman ay ang narentahang van ng dalawang kidnappers ay nasa pangalan ni Michael Handley. Dito na magsisimula ang exciting na part sa kalokohang ginawa ni Michael. Habang naghihintay ng balita sa mga kidnappers, patuloy pa rin nagpaplano si Michael ng kanyang perfect plan. At heto na nga, gumawa siya ng mga peking eksena na kunyari ay kinidnap din siya. Itinali ni Michael ang kanyang sarili at pinagbugbog ang kanyang mukha. Kumuha siya ng kamera at kinuna ng litrato ang sarili. Ang mga larawang ito ay ipinadala niya kay Shonda na may mensahe na kinidnap namin ang iyong asawa at kunyaring naghihingi ng ransom money. Pero heto ang nakakalokang eksena. Alam ng mga pulis na ang text message ay hindi galing sa mga kidnappers dahil alam nilang nalunod na ang mga ito ilang araw nang nakaraan. Mukhang hindi ata updated si Michael sa mga pangyayari. Kaya naisip ng mga pulis na pinipeke ni Michael ang kanyang kidnapping. Nagdesisyon ang mga pulis na hanapin si Michael. Isang manhunt operation na nagtagal ng 4 na araw. At sa wakas, nalaman nila ang pinagtataguan ni Michael sa isang cheap na motel. At heto pa ang matinding revelasyon na sumira kay Michael. Sa lumang bahay na tinitirhan noon ni Michael, may na-install siyang mga CCTV cameras for security reasons. Pero ang hindi niya alam na ang mga klase ng camera na nailagay niya ay automatic na nagre-record pag nakahagip ito ng mga ingay. Kaya sa lahat ng mga pangyayaring nasa loob siya ng bahay at nagsasalita, lahat ng mga kamera ay nai-record siya. Nakuha ng kapulisan ang halos nasa total na 100 oras na mga video recording at karamihan doon ay mga eksenang pinaplano niyang kidnapping. Sa huli, nadakip si Michael at nakuhanan ng mugshot. Sumailalim sa pagdinig sa korte na lamang guilty at hinatulan ng 35 taong pagkakakulong. Sa isang interview, inamin ni Shonda na ikinakatakot niyang makalaya ang kanyang ex-husband. Kung nagustuhan mo ang ating topic ngayon, maaaring mag-like, share mo ang video sa iba at sa ulit mag-subscribe. Hanggang sa muli!